Lumayas ka sa pamamahay ko, Tala. Hindi ko kailangan ng isang magnanakaw at taksil sa buhay ko. Ang boses ni Rafael ay tila isang matalim na kidlat na humati sa katahimikan ng gabing yon. Walang pasubali, walang pag-alinlangan. Ang bawat salita ay punong-puno ng puot na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang kaaway at hindi ang asawang nangakong mamahalin hanggang sa huling hininga. Hawak pa ni Tala ang sandok sa kanyang nanginginig na kamay. Sa loob ng kusina, ang mausok na nilagang baka ay maingat niyang inihanda para sa kanilang ika-6 na anibersaryo bilang mag-asawa. Isang oras siyang nagbabad sa init ng kalan, tinitiis ang pamamanas ng kanyang mga paa sa ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis para lamang masiguradong saktong-sakto ang timpla ng paboritong ulam ng asawa. Ngunit ang init ng pagmamahal na kanyang inilaan ay sinalubong ng kasing lamig na yelo ng pagtataksil. Rafael, anong sinasabi mo? Anong magnanakaw? Ang tanghing na ibulalas ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Don't act innocent, Tala. You're so pathetic. Isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa gilid. Lumabas si Marisol mula sa anino ng pasilyo. Dahan-dahang naglalakad na tila isang reyna sa loob ng kaharian ng iba. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng itinuring niyang kapatid na binihisan at pinakain niya noong ito ay walang-wala. Ngayon, suot ni Marisol ang isang pulang damit na kasing kulay ng dugong, dahan-dahang tumatagas mula sa sugat sa puso ni Tala. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, hawak ang isang baso ng alak, habang ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ipinakita ko na kay Rafael ang lahat, Tala. Ang mga bank transfers mo sa account ng kung sinong lalaki. Ang mga alahas ni Nanay Esmeralda na unti-unti mong ibinebenta para sa sarili mong luho. How could you do that to him? Ang dagdag ni Marisol. Ang boses ay puno ng peking awa na lalong nagpapakulo sa dugo ng sinumang makakarinig. Inihagis ni Rafael ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa sahig. Ang mga puting papel ay naggalat sa paanan ni Tala, tila mga talulot ng patay na bulaklak na natapakan sa putikan. Nakita niya ang sariling pirma sa mga papeles. Mga pirma na hindi niya matanda ang ginawa niya kailanman. Rafael, makinig ka. Hindi ko gagawin yan. Alam mo kung gaano ko kamahal ang pamilyang ito? Marisol, bakit ka nagsisinungaling? Umiiyak na si Tala. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang malaking tiyan. Pilit na pinaprotektahan ang buhay na nasa loob nito mula sa nagbabadyang unos. Ngunit tila bingi si Rafael. Ang dati-rati ay mapagmahal na mga mata ay wala nang makikita, kundi ang matinding pandidiri. Lumapit siya kay Tala at hinablot ang braso nito. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit. Walang pakialam kung nasasaktan man ang asawa o ang sanggol sa sinapupunan nito. Huwag mong madamay-damay ang batang yan, Tala. Dahil kahit yan, pinadududahan ko na kung sa akin ba talaga. Ang salitang yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Para kay Tala, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puri at kinabukasan ay ang syaring lalaking dudurog sa kanyang dangal sa harap ng ibang tao. Kinaladkad siya ni Rafael patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ni Tala ay puno ng pagsusumamo. Ngunit ang tanging tugon ni Rafael ay ang pagbalibag sa kanya palabas. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan mula sa langit, tila nakikiramay sa biyak na puso ng isang ina. Please, Rafael, wag na yon. Gabi na, umuulan. Saan ako pupunta? Ang sigaw ni Tala habang nakaluhod sa malamig na semento ng kalsada. Tumayo si Marisol sa may pintuan, nakasilip sa likod ni Rafael. Bago tuluyang isara ang pinto, isang mabilis na ngisi ang ipinakita niya kay Tala. Isang nising, nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng nais niya.
Ang huling narinig ni Tala ay ang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ng mansyon. Ang gate na dati ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon, na yon ay naging isang pader na naghihiwalay sa kanya sa kaisa-isang buhay na alam niya. Tumayo si Tala sa gitna ng kalsada sa Makati, basang-basa ng ulan na humahagupit sa kanyang balat. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahalik sa kanyang mga luha, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano naging ganito kalupit ang mundong minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong buhay? At sa gitna ng dilim at kulog, mayroon pa nga bang liwanag na naghihintay para sa isang bituin na itinapon sa putikan? Ganoon na lang ba kadali para sa kanila na itapon ako na parang isang basahan matapos ang 6 na taon? Ang tanong na ito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Tala habang siya ay nakahandusay sa basang semento. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay kasing lamig ng katotohanang wala na siyang matitirhan. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakayakap sa kanyang tiyan. Pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang katawan sa sanggol na hindi pa man nasisilayan ang mundo ay nakaranas na ng bagsik ng tadhana. Ang paningin ni Tala ay dahan-dahang lumalabo. Ang mga ilaw ng lungsod ng Makati ay naging mga mansa na lamang ng kulay sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng kanyang papalayong kamalayan, naramdaman niya ang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tapat. Hindi ito ang ingay ng lumang sasakyan ni Rafael. Ito ay isang malalim at dekalidad na ungol ng makina na nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tila isang anghel na bumaba sa lupa upang silipin ang kanyang kalagayan. Isang lalaki ang mabilis na bumaba mula sa sasakyan. Hindi alintana ng estranghero ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Lumuhod siya sa tabi ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humanap sa pulso ng babae upang tiyaking tumitibay pa ang buhay nito. Ngunit sa paghawi niya sa manggas ng basang damit ni Tala, biglang napatigil ang lalaki. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng street lamp, ay kislap ng isang peklat sa pulso ni Tala. Isang peklat na hugis bituin. Para kay Mateo, ang mundong dati ay kontrolado niya ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng kasing bilis ng kulog sa kalangitan. Bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng isang naglalagablab na apoy 20 taon na ang nakalilipas. Ang sigaw ng isang bata, ang init ng sunog, at ang huling pagkakataon na hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang kapatid na si Estrella bago sila tuluyang nagkahiwalay. Ang peklat na iyon ay hindi lamang isang sugat. Ito ang kaisa-isang marka na iniwan ng trahedya sa kanilang pamilya. Estrella, ikaw ba talaga yan? Ang pabulong na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at hindi makapaniwalang tuwa. Hindi na siya nag-atubili. Binuhat niya si Tala na tila isang napakahalagang hiyas at maingat na isinakay sa loob ng kanyang sasakyan. Sa loob ng ilang minuto, ang kalsadang puno ng hapdi ay napalitan ng tahimik at mainit na loob ng isang lihim na mansyon sa Forbes Park. Dinala si Tala sa isang silid na puno ng mga makabagong kagamitang medikal kung saan ang mga pribadong doktor ni Mateo ay agad na kumilos upang iligtas ang mag-ina. Habang ang mga doktor ay abala, si Mateo ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, hindi inaalis ang tingin sa maputlang mukha ni Tala. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang isang DNA test kit na tila ba ito ang susi sa kanyang muling pagkabuhay. Alam niyang kailangan niya ng siyentipikong katibayan, ngunit ang kanyang dugo ay sumisigaw na ng katotohanan. Lumapit siya sa gilid ng kama nang makaalis ang mga doktor. Dahan-dahan, sa paraang tila ayaw niyang gisingin ang isang panaginip, ay hinawakan niya ang kamay ni Tala. Hinaplos niya ang peklat na hugis, bituin sa pulso nito. Ang bawat linya ng sugat na iyon
ay tila nagkukwento ng mga taon ng pangungulila at paghihirap na pinagdaanan ng kanyang kapatid habang siya ay namumuhay sa karangyaan. Patawarin mo ako, Estrella. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mawalay sa akin. Ang bulong ni Mateo habang ang isang patak ng luha ay kumawala mula sa kanyang mga mata at pumatak sa kamay ni Tala. Ngunit sumusumpa ako. Ang bawat patak ng luha na ibinuhos mo ngayong gabi ay babayaran nila na higit pa sa kanilang buong buhay. Kinuha ni Mateo ang kanyang telpono at tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng emosyon, kundi isang malamig na determinasyon. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Rafael Valderrama, mula sa kanyang negosyo hanggang sa huling sentimo ng kanyang utang. At ang babaeng kasama niya, si Marisol. Huwag kayong magtitira ng kahit anong sikreto. Ibinalik niya ang tingin kay Tala. Sa kanyang isipan, binubuo na niya ang isang plano. Isang plano kung saan ang bituing itinapon sa putikan ay muling magminingning at susunog sa lahat ng nagtangka itong apakan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng silid, biglang gumalaw ang mga daliri ni Tala. Ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang bumukas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakakita ng kaligtasan. Ang tanging nakikita niya ay ang dilim ng kalsada at ang huling mukha ni Rafael na puno ng pandidire. Biglang bumangon si Tala. Ang kanyang hininga ay mabilis at puno ng takot. Ang kanyang kamay ay agad na humawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding trauma. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Ang hysterical na sigaw ni Tala na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Tumingin siya sa paligid, sa hindi pamilyar na karangyaan, at pagkatapos ay sa estrangerong lalaking nakatayo sa kanyang harap. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na upang durugin ang puso ni Mateo sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko kailangan ng marangyang silid na ito. Ang kailangan ko ay ang katarungang kinuha nila sa akin at sa anak ko. Ang tinig ni Tala ay gumaralgal, tila isang basag na batingaw sa gitna ng napakatahimik at napakalawak na silid. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakabaon sa malambot at mamahaling telang seda ng kumot. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, isang paalala na ang bawat pintig ng kanyang puso ay bit-bit ang bigat ng pagtataksil ni Rafael. Tumingin siya sa lalaking nasa kanyang harap, isang lalaking may tindig na tila hari, suot ang isang dekalidad na itim na polo at may mga matang puno ng misteryo. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Sa kanyang pagkilos, walang maririnig kundi ang banayad na kaluskos ng kanyang sapatos sa makintab na sahig na yari sa nara. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay inilabas niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Ang mga gilid nito ay kupas na at tila marupok na sa haba ng panahon. Ipinatong niya ito sa kandungan ni Tala. Sa larawan, may dalawang bata. Isang lalaking tila 10 taong gulang at isang maliit na batang babae na may suot na puting laso. Ang batang babae sa larawan ay may malinaw na marka sa kanyang kaliwang pulso, isang peklat na hugis bituin. Hindi ako isang estranjero na bigla na lamang sumulpot sa gitna ng ulan, Tala. Ang mahinang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng maginaw na gabi. Ako si Mateo. Ako ang kuya mong nawala sa gitna ng naglalagablab na apoy 20 taon na ang nakalilipas. Estrella, iyan ang tunay mong pangalan bago tayo pinaghiwalay ng tadhana. Napatigil ang mundo ni Tala. Ang kanyang paningin ay nakapako sa larawan, habang ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang humawak sa sarili niyang pulso. Ang peklat na iyon ay ang kaisa-isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa kanyang nakaraan, ang marka na laging tinatanong ni Rafael noon
ngunit hindi niya masagot. Ngayon, ang sagot ay nasa harap niya. Kuya? Ang tanging naisambit ni Tala. Ang salitang iyon ay tila isang banyagang tunog sa kanyang dila, ngunit nagdulot ng isang matinding init sa kanyang dibdib. Lumuhod si Mateo sa paanan ng kanyang kapatid. Hindi niya inalintana ang kanyang katayuan bilang isa sa pinakamayaman sa bansa. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang kuya na nahanap ang kanyang nawawalang kayamanan. Sumumpa ako sa puntod ng ating mga magulang na hahanapin kita, Estrella. At ngayong nahanap na kita, hinding-hindi ko hahayaang may humawak kahit sa isang dulo ng iyong buhok upang saktan ka. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa kalsada ng Makati ay gagawin nating mga perlas ng iyong tagumpay. Ang pangako ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ni Mateo ay naging saksi sa masakit ngunit kinakailangang pagbabago ni Tala. Ngunit bago ang lahat, kailangang harapin ni Tala ang katotohanan sa likod ng kanyang paghihirap. Ipinakita ni Mateo sa kanya ang mga dokumentong nakalap ng kanyang mga tauhan. Si Marisol, hindi siya ang kaibigang akala mo. Ang paliwanag ni Mateo habang inilalatag ang mga ulat ng investigasyon. Anak siya ni Mang Cardo, ang dating hardinero ng mga balderrama na tinanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw. Namatay ang ama niya sa hirap at sama ng loob. Itinanim ni Marisol sa kanyang isipan na ang pamilya ni Rafael ang sumira sa buhay nila. Ginamit ka lang niya, Tala. Ginamit ka niya bilang tulay para makapasok sa mansyon at ubusin ang lahat ng mayroon ang mga Valderrama. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na gumising sa natutulog na diwa ni Tala. Ang bawat kabutihang loob na ipinakita niya kay Marisol, ang mga damit na ibinigay niya, ang pagpapatira niya rito sa kanilang bahay, ang pagtatanggol niya rito kay Rafael, lahat ng iyon ay naging sandata na ginamit ni Marisol laban sa kanya. Napakasama niya, Mateo. Pinagkatiwalaan ko siya higit pa sa sarili ko. Ang pabulong na sabi ni Tala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hayaan mo siyang magdiwang sa ngayon, Estrella. Hayaan mo siyang isipin na nanalo na siya. Ang tugon ni Mateo. Ang kanyang tinig ay naging malamig at puno ng plano. Dahil ang reynang babalik sa mansyong iyon, ay hindi na ang babaeng pinalayas mo. Tuturuan kita. Bubuuin nating muli ang iyong pagkatao mula sa mga piraso ng iyong pagkawasak. Nagsimula ang mahabang proseso ng pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa panlabas na anyo. Sa tulong ng mga pinakamahusay na guro, natutunan ni Tala ang sining ng pakikipag-usap sa mundo ng mga elitista. Tinuruan siya kung paano magbasa ng mga financial reports, kung paano itago ang kanyang emosyon sa likod ng isang matikas na tindig, at kung paano gumamit ng katahimikan bilang isang makapangyarihang sandata. Isang gabi, tumayo si Tala sa tapat ng malaking salamin sa kanyang silid. Ang ilaw mula sa chandelier ay nagbibigay ng kislap sa kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngunit ngayon ay puno na ng apoy. Suot niya ang isang asul na bestida na yumayakap sa kanyang lumalaking tiyan, na tila ba isang dagat na naghahanda para sa isang dambuhalang daluyong? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Ang peklat na hugis bituin ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Hindi na ako si Tala na basta-basta na lamang ninyong itatapon. Ang bulong niya sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ako si Estrella. At sisiguraduhin kong ang gabing ito ang huling pagkakataon na makakatulog kayo ng mahimbing sa loob ng mansyong kinuha niyo sa akin. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Nyanig ang mga sanga ng puno ng nara sa labas ng bintana. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng dahan-dahang isara ni Tala ang kanyang kamao sa tapat ng salamin. Isang senyales na ang paghihigante ay hindi na lamang isang pangarap, kundi
isang paparating na realidad. Huwag kang umarte na parang prinsesa rito. Matanda ka na. Kumain ka kung anong nakahain o mag-utom ka ng tuluyan. Wala na ang paborito mong manunulat na si Tala para pagsilbihan ka. Ang matalas na boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na dining room ng mga Valderrama. Ibinagsak niya ang isang mangkok ng malamig at matabang na lugaw sa harap ni Nanay Esmeralda. Ang matanda, na dati ay laging maayos ang suot at puno ng dignidad, ngayon ay nakaupo sa kanyang wheelchair na tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kutsara. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangungulila. Wala na ang masarap na amoy ng sinangag at bawang tuwing umaga. Wala na ang mainit na tsaa na laging inihahanda ni Tala nang may kasamang matamis na haliksano. Ang mansyon na dati ay amoy. Sampaguita ay napalitan ng masangsang at mabigat na amoy ng mamahaling pabango ni Marisol. Isang amoy na tila nagtatangkang itago ang nabubulok na ugali sa loob nito. Marisol? Nasaan si Rafael? Gusto ko siyang makausap. Ang nanghihinang pakiusap ni Nanay Esmeralda. Busy ang anak mo sa opisina. Sinusubukang ayusin ang kalat na iniwan ng magnanakaw mong menugang. Ang singhal ni Marisol habang tinitingnan ang kanyang bagong gawang kuko. At makinig ka, simula ngayon, ako na ang masusunod dito. Kung ayaw mong mapunta sa home for the aged, matuto kang tumahimik. Dahan-dahang tumalikod si Marisol. Ang kanyang mga hakbang ay may tunog ng tagumpay sa ibabaw ng makintab na marmol. Ngunit sa pag-alis niya, hindi niya napansin ang isang maliit na piraso ng papel na dahan-dahang kinuha ni Nanay Esmeralda mula sa ilalim ng kanyang unan, isang lumang litrato ni Tala na palihim niyang itinago, ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas na huminga sa gitna ng impyernong kinalalagyan niya. Samantala, sa kanyang opisina, nakatitig si Rafael sa malawak na bintana na nakaharap sa mga gusali ng Makati. Sa loob ng ilang linggo, nakuha niya ang kalayaang akala niya ay gusto niya. Kasama niya si Marisol, ang babaeng nagsabi sa kanya ng lahat ng nais niyang marinig. Ngunit bakit tila mas naging mabigat ang kanyang dibdib? Ang katahimikan ng gabi ay nagsimulang maging isang pasanin. Pag-uwi niya sa bahay, hindi na siya sinasalubong ng mainit na yakap. Ang kusina ay madilim at malamig. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng pangalan ni Tala. Isang gabi, habang naghahanap ng mahahalagang papeles sa ilalim ng sofa sa sala, may nakapa si Rafael na isang malambot na bagay. Nang ilabas niya ito, tumigil ang kanyang mundo. Isang maliit na medyas ng sanggol, kulay asul, may burda ng maliit na bituin sa gilid. Ito ang medyas na binili ni Tala ilang araw bago ang gabing pinalayas niya ito. Naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang kirot sa kanyang lalamunan. Ang alaala ng mukha ni Tala habang masayang ipinapakita ang medyas na iyon ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang natutulog na budi. Sa unang pagkakataon, pumasok sa kanyang isipan ang isang nakakatakot na katanungan. Paano kung nagkamali siya? Rafael, bakit nandito ka pa sa dilim? Ang boses ni Marisol ay biglang sumulpot mula sa likuran, dahilan upang mabilis na itago ni Rafael ang medyas sa kanyang bulsa. Lumapit si Marisol at dahan-dahang niyakap si Rafael mula sa likod. Ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa dibdib ng lalaki. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito, mahal, para mailipat na sa pangalan ko ang pamamahala sa mansyon. Alam mo namang, ginagawa ko lang ito para protektahan ka sa anumang habon ng pamilya ni Tala, di ba? Tiningnan ni Rafael ang mga papeles. Ang tinta ay tila mga anino na nag-aanyaya sa kanya sa isang madilim na kasunduan. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na medyas ng sanggol ay tila nagbibigay ng init na hindi niya kayang balewalain. Hindi mo na ngayon, Marisol. Masama ang pakiramdam ko. Ang malamig na tugon ni Rafael habang dahan-dahang kumakawala sa yakap ng babae. Ang mukha ni Marisol ay biglang nagbago.
Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit, isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Rafael kailanman. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Sige, magpahinga ka na muna. Marahil ay napagod ka lang sa pag-iisip sa babaeng nagnakaw sa atin. Ang huling hirit ni Marisol bago lumabas ng silid. Sa kailaliman ng gabi, naiwang mag-isa si Rafael sa gitna ng malawak na sala. Ang bawat tibok ng orasan ay tila isang paalala ng bawat segundong nawawala sa kanya. Kinuha niya muli ang maliit na medyas at inilapit ito sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng sanggol. Ngunit ang bawat tahi nito ay tila sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang itinago sa ilalim ng galit. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid, nakaupo si Marisol sa harap ng kanyang computer. Ang liwanag ng monitor ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha habang binabasa ang isang email mula sa isang hindi kilalang tao. Ang lason ay dahan-dahang gumagana. Ang basa niya sa mensahe. Isang malupit na halahak ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang plano ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagwasak sa bawat dugong Valderrama na nananalaytay sa pamilyang iyon. Ngunit hindi niya alam, sa isang malayong mansyon, isang reyna ang dahan-dahang nagigising. Isang bituin ang nagtitipon ng lahat ng kanyang liwanag para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Habang hawak ni Rafael ang medyas ng sanggol at humihikbi sa dilim, isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang babala na ang tunay na bagyo ay hindi pa man lang nagsisimula. Ang bawat kislap ng mga diamanteng ito ay patunay na ako na ang reyna ng mga Valderrama, Rafael. Hindi mo ba nakikita? Bagay na bagay ito sa akin, hindi tulad ng basahang sitala. Ang tinig ni Marisol ay puno ng pagmamayabang habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng Grand Ballroom sa isang tanyag na hotel sa Makati. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na hapit sa kanyang katawan, at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas na kinuha niya mula sa koleksyon ni Nanay Esmeralda. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata ay balisa. Pilit na hinahanap ang sinumang mayamang investor na maari nilang makuha upang isalba ang mabilis na bumubagsak na kumpanya ni Rafael. Sa tabi niya, nakatayo si Rafael na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Suot niya ang isang mamahaling tuksido, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay maputla. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa maliit na medyas ng sanggol na nakita niya sa mansyon. Ang bawat tawanan at tunog ng pagtama ng mga baso ng alak sa paligid ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang matinding pagsisisi, isang bigat sa dibdib na hindi kayang pawiin ng anumang alak. Rafael, nakikinig ka ba? Sabi ko, kailangan nating makuha ang atensyon ni Mr. Mateo Salvador na yung gabi. Siya ang tanging pag-asa natin. Ang naiiritang dagdag ni Marisol habang hinahablot ang braso ni Rafael. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Ang malalaking pinto ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ng paningin ay natuon sa isang direksyon. Pumasok si Mateo Salvador, ang mailap at makapangyarihang bilyonaryo na may kasamang isang babae. Ang babae ay nakasuot ng isang mahabang itim na bestida na yare sa pinakamahal na tela na dahan-dahang humahalik sa sahig sa bawat hakbang niya. Ang kanyang buhok ay tila isang ilog ng kadiliman na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ngunit ang pinakanakakaagaw ng pansin ay ang gintong maskara na tumatakip sa itaas na bahagi ng kanyang mukha, na tanging ang kanyang mga labi na kulay rosas at ang kanyang matatabil na mga mata ang nakikita. Naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ng babaeng iyon ay may pamilyar na indayog, isang indayog na tila nakaukit sa kanyang gunita. Magsimula ang charity auction para sa isang napakahalagang antigong alahas, isang brotse na may malaking ruby
na pinalilibutan ng maliliit na diamante. Ito ang alahas na matagal nang inaasam ni Marisol upang ipakita ang kanyang bagong katayuan. 500,000 pesos! Ang sigaw ni Marisol, itinataas ang kanyang bid card ng may malaking ngiti. Tumingin siya sa paligid, umaasang wala ng lalaban sa kanya. 1 million pesos. Ang isang malamig at malambing na boses ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ni Mateo. Lumingon ang lahat. Ang babaeng nakamaskara ang nagsalita. Ang kanyang tinig ay tila isang himig na narinig na ni Rafael sa kanyang mga panaginip. 1.5 million! Ang pilit na hirit ni Marisol. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamula sa galit. Hindi siya papayag na mapahiya sa harap ng maraming tao. 3 million pesos. Muling sabi ng babaeng nakamaskara nang hindi man lang kumukurap. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba, isang kilos na puno ng awtoridad at dignidad. Natahimik ang buong silid. Wala nang naglakas loob na sumagot. Ang martilyo ng auctioneer ay bumagsak ng 3 beses at ang alahas ay napunta sa misteryosong babae. Padabog na lumapit si Marisol sa direksyon ni Mateo. Hila-hila ang isang nag-aalinlangang Rafael. Ang galit ni Marisol ay tila isang apoy na handang sumiklab sa anumang sandali. "Excuse me, Mr. Salvador?" Ang sabi ni Marisol, pilit na pinatatamis ang kanyang boses, ngunit halata ang pait sa kanyang mga mata. Sino ba ang kasama mong ito na tila masyadong mapangahas sa pagkuha ng mga bagay na hindi naman niya kailangan? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, ang babaeng nakamaskara ang dahan-dahang humarap sa kanila. Sa lapit na yon, nalanghap ni Rafael ang amoy ng babae. Isang pamilyar na samyo ng sampagwita na hinaluan ng mamahaling pabango. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mga bagay na may halaga, binibili ng mga taong may tunay na kayamanan. Hindi ng mga taong nagnanakaw lamang ng posisyon. Ang mahinang sabi ng babaeng nakamaskara, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ni Marisol. Sa sobrang gulat at galit, hindi nakapagsalita si Marisol. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakatitig sa babae. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ang babaeng ito ay hindi isang estranjero. Sa gitna ng tensyon, hindi sinasadyang nasagi ni Marisol ang isang waiter na may dalang baso ng pulang alak. Ang madilim na likido ay tumalsik at dahan-dahang kumalat sa ibabang bahagi ng mamahaling damit ng babaeng nakamaskara. "Oh my God! How dare you stand in my way?" Ang pasigaw na sabi ni Marisol kahit siya naman ang may kasalanan. Inaasahan niyang hihingi ng tawad ang babae o kaya ay magpapanit. Ngunit ang babaeng nakamaskara ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang puting panyo mula sa kanyang maliit na bag at pinunasan ang kanyang kamay na tila ba ang alak na iyon ay isang dumi lamang na madaling mabura. Itinaas ng babae ang kanyang kaliwang kamay upang ayusin ang kanyang buhok. Dun, sa ilalim ng maliwanag na chandelier ng ballroom, ay kumislap ang isang peklat sa kanyang pulso. Isang peklat na hugis bituin. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Ikaw, ang tanging naisambit ni Marisol, ang kanyang boses ay tila isang hitbi ng takot. Tumingin ang babaeng nakamaskara kay Rafael at sa loob ng isang segundo, nakita ni Rafael ang isang kislap ng matinding hapdi at pagkamuhi sa likod ng gintong maskara. Isang katanungan ang pabalik-balik na umuukit sa isip ni Rafael. Buhay ba ang bituing itinapo niya sa dilim? Anong tinitingnan mo?
Para kang nakakita ng multo sa gitna ng liwanag. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng bakal habang nakatayo siya sa tabi ng babaeng nakamaskara. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon kay Marisol, na tila ba binabasa ang bawat takot na dumadaloy sa isipan nito. Si Marisol ay nananatiling hindi makagalaw. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang paningin ay nakapako pa rin sa pulso ng babae, sa peklat na hugis bituin na tila isang sumpa na muling nabuhay. Dahan-dahang ibinaba ng babaeng nakamaskara ang kanyang kamay. Sa kabila ng mansa ng alak sa kanyang asul na bestida, nanatili siyang tuwid at marangal. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkagulat o galit. Sa halip, kinuha niya ang kanyang maliit na pitaka at naglabas ng 1,000 piso. Heto, ang sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay may halong panunuya. Dahan-dahan niyang inilagay ang pera sa nanginginig na kamay ni Marisol. Para sa serbisyo mo. Mukhang sanay ka naman talagang magsilbi sa mga taong nasa itaas mo. Consider that a tip for your performance tonight. Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa mukha ni Marisol. Ang dating mapagmataas na babae na nag-aakalang siya na ang reyna ng gabi ay biglang nagmukhang isang hamak na utusan sa harap ng tunay na kapangyarihan. How dare you! Ang sa wakas ay naibulalas ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit at takot. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo? Ako ang asawa ni Rafael Valderrama. Asawa? Ang babaeng nakamaskara ay dahan-dahang tumawa, isang tunog na tila mga kristal na nagbabanggaan. Ang pagiging asawa ay hindi nabibili ng pulang damit o ninanahaw na kuwintas. Ang tunay na dangal ay nasa loob at sa nakikita ko, wala ka noon. Lalong namutla si Marisol. Ang bawat salita ng babae ay tila isang palasong tumatama sa kanyang pinakatatagong sikreto. Lumingon siya kay Rafael. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit si Rafael ay tila wala sa sariling kaisipan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa maskara ng babae, pilit na hinahanap ang katotohanan sa likod ng gintong takip. Tala? Ang pabulong na tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panginghinig at pag-asa. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas na tila nais hawakan ang babae. Ikaw ba talaga yan? Ngunit bago pa man madapo ang kamay ni Rafael, mabilis na humarang si Mateo. Ang kanyang malapad na balikat ay naging isang pader na naghihiwalay kay Rafael sa babae. Ang titig ni Mateo ay puno ng babala. Isang titig na kayang magpabagsak ng kahit na sinong negosyante sa isang kurap lamang. Huwag mong dungisan ang aking partner ng iyong mga kamay, Mr. Valderrama. Ang malamig na sabi ni Mateo. Ang aking kasama ay hindi isang gamit na maaari mong hawakan ng basta-basta. At lalong hindi siya ang babaeng itinapon mo sa gitna ng ulan ilang buwan na ang nakalilipas. Napaatras si Rafael. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang kahihiyan at pagsisisi ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hingin ang kapatawaran. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libu-libong tinik. Tara na, Estrella! Ang sabi ni Mateo sa babae, sadyang nilakasan ang pagbanggit sa pangalang iyon. Tumalikod ang dalawa, iniwan ang mag-asawang Valderrama sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ng babaeng nakamaskara ay may tunog ng tagumpay, habang ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paghuhukom para kina Rafael at Marisol. Sa kanilang paglalakad palabas, hindi napansin ng lahat na lumingon sandali ang babaeng nakamaskara. Sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata nila ni Rafael. Sa likod ng maskara, nakita ni Rafael ang isang patak ng luha na mabilis na pinahid ng babae.
Isang huling bakas ng kahapon bago ito tuluyang maglaho sa dilim. Paglabas nila sa hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang maskara. Inilalantad ang mukha ni Tala na puno ng determinasyon, ngunit may bahid pa rin ng hapdi. Tapos na ang unang yugto, Mateo. Ang mahinang sabi ni Tala habang nakatingin sa malayo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit bakit tila hindi pa rin sapat ang sakit na nararamdaman ko? Dahil ang tunay na paghihiganti, Estrella, ay hindi lamang sa pagpapahiya sa kanila. Ang tugon ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ito ay sa pagbawi ng lahat ng kinuha nila sa iyo. Hanggang sa wala na silang matirhan, kundi ang kanilang sariling pagsisisi. Habang paalis ang kanilang sasakyan, isang anino ang nakatayo sa isang madilim na sulok ng hotel parking lot. Isang lalaki na may hawak na telepono, pinapanood ang bawat kilos ni Mateo at Tala. Nahanap na natin sila, ang sabi ng lalaki sa kabilang linya. At mukhang totoo ang hinala mo. Buhay ang bituin, at mas nagniningning na siya ngayon. Sino ang lalaking ito? At anong bagong panganib ang naghihintay kay Tala sa gitna ng kanyang muling pagbangon? Uminom ka na ng gamot mo, matanda. Huwag kang maarte, dahil wala na si Tala para suyuin ka sa bawat pagsubo. Ang boses ni Marisol ay puno ng pait habang nakatayo siya sa tabi ng kama ni Nanay Esmeralda. Hawak niya ang isang baso ng tubig at isang pirasong tableta na kulay itim. Ang kwarto, na dati ay laging maliwanag at amoy sariwang bulaklak, ngayon ay naging isang madilim at mapanglaw na kulungan. Ang mga kurtina ay nakasara at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Esmeralda habang pilit niyang iniiwas ang kanyang mukha. Masama ang lasa niyan, Marisol. Pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang aking katawan pagkatapos kong uminom. Huwag kang maraming reklamo. Ito ang utos ng doktor. Ang singhal ni Marisol bago pilit na isinubo ang gamot sa matanda. Sa labas ng silid, nakatayo si Rafael, nakasandal sa pader habang hawak ang isang ulat mula sa bangko. Ang kanyang kumpanya ay dahan-dahang kinakain ng mga utang na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng isang buwan, tila may isang malakas na puwersa na bumibili sa lahat ng kanyang mga shares at pinapabagsak ang halaga ng kanyang negosyo. Ngunit ang mas masakit sa kanya ay ang makitang nagdurusa ang kanyang ina sa ilalim ng kamay ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Rafael, bakit nandyan ka lang? Ang tanong ni Marisol paglabas niya ng silid, agad na binabago ang kanyang tono patungo sa isang mapanlinlang na lambing. Ang mami mo, tila lalong nagiging ulyanin. Sinasabi niya na nakikita niya raw si Tala sa paligid. Baka kailangan na talaga nating humanap ng mas magaling na pasilidad para sa kanya. Hindi aalis ang nanay ko sa bahay na ito, Marisol. Ang malamig na sagot ni Rafael. Tinitigan niya ang mga mata ni Marisol. Pilit na hinahanap ang katapatan na dati ay inaakala niyang naroon. May kakaiba sa nangyayari sa kumpanya. Tila may nagpaplano ng lahat ng ito. Huwag mong isipin yan, mahal. Ayusin na lang natin ang paglipat ng mga ari-arian sa pangalan ko para hindi sila madamay sa utang mo. Ang mabilis na sagot ni Marisol. Sa kabilang dako, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada malayo sa mansyon, nakikinig si Tala sa pamamagitan ng isang maliit na kagamitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang naririnig ang bawat salita ni Marisol. Sa tulong ni Mateo, nagawa nilang lagyan ng mga pakinig ang ilang bahagi ng mansyon. Ngayon na ang pagkakataon, Estrella. Ang sabi ni Mateo sa kabilang linya. Nakaalis na si Rafael para sa isang emergency meeting. Si Marisol ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasabwat sa kusina. Dahan-dahang lumabas si Tala sa sasakyan, suot ang isang itim na hoodie upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Gamit ang susi na hindi niya kailanman isinuko,
Pumasok siya sa back door ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga alaala. Ang bawat gamit, ang bawat amoy ay nagpapaalala sa kanya ng sakit at saya ng kahapon. Mabilis siyang umakyat patungo sa silid ni Nanay Esmeralda. Nang buksan niya ang pinto, nadurog ang kanyang puso sa nakita. Ang kanyang binan, na itinuri niyang tunay na ina, ay tila isang kalansay na lamang na nakahiga sa gitna ng malawak na kama. Nanay! Ang pabulong na tawag ni Tala habang mabilis na lumalapit. Dahan-dahang idinilat ni Nanay Esmeralda ang kanyang mga mata. Sa simula ay puno ito ng takot. Ngunit nang makilala niya ang mukha ni Tala, ang mga luhang matagal lang natuyo ay muling dumaloy. Tala, anak, totoo ka ba? O isa ka na namang panaginip? Ang nanghihinang sabi ng matanda. Hinawakan ni Tala ang kamay ni Nanay Esmeralda. Ang balat nito ay tuyo na tila isang lantang dahon at ang mga daliri ay nanginginig sa matinding panghihina. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang paghihigante ay nawalan ng saysay sa harap ng wagas na pagmamahal. Ako ito, Nay. Nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan. Ang sabi ni Tala habang pinapahid ang mga luha sa mukha ng matanda. Kinuha ni Tala ang baso ng tubig sa tabi ng kama at inamoy ito. Isang kakaiba at matapang na amoy ang pumailan lang. Hindi ito amoy ng gamot, kundi amoy ng isang chemical na unti-unting nagpaparalisa sa katawan. Linalason ka niya, Nay. Ang bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig sa galit. Pinapatay ka ni Marisol. Tala, ang diary ko nasa ilalim ng plorera sa dulo ng pasilyo. Ang pilit na sabi ni Nanay Esmeralda. Nandoon ang lahat ng nakita ko, bago ako tuluyang manghina. Kinuha ni Tala ang ilang sample ng tubig at itinalaga ito sa loob ng isang maliit na botelya upang ipasuri kay Mateo. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pinto. Ang tunog ng takong ng sapatos ni Marisol ay tila isang babala ng kamatayan. Sino ang kinakausap mo, matanda? Akala ko ba ay tulog ka na? Ang pasigaw na tanong ni Marisol habang binubuksan ang pinto. Mabilis na nagtago si Tala sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Ang kanyang hininga ay pinigil niya, habang ang kanyang puso ay tila nais sumabong sa kaba. Pumasok si Marisol sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang sinumang maaaring pumasok. Nakita niya ang baso ng tubig na bahagyang nagalaw ang pwesto. Sabi ko na nga ba, may kausap ka? Ang sabi ni Marisol habang lumalapit sa kama. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang sampalin ang matandang wala ng kalaban-laban. Sino ang pumasok dito? Sabihin mo. Nanatiling tahimik si Nanay Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kurtina kung saan nakatago si Tala. Sa loob ng dilim, ang mga kamay ni Tala ay nakakuyom, handang lumabas at tapusin ang lahat, kahit pa mga hulugan ito ng pagkasira ng kanilang plano. Ano ang gagawin ni Tala? Hahayaan ba niyang masaktan ang kanyang biyenan? O lalabas siya at ilalantad ang kanyang sarili bago pa ang takdang panahon? At anong sikreto ang itinatago ni Rafael tungkol sa gabing pinalayas niya si Tala? Magsalalita ka, matanda? Sino ang pumasok dito? Huwag mo akong subukan dahil alam mong kaya kitang itapon sa kalsada na parang basahan. Ang boses ni Marisol ay tila isang matalim na huni ng kuko sa pisara habang nakatayo siya sa harap ni Nanay Esmeralda. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang ilapat ang isang malakas na sampal sa mukha ng matanda. Sa likod ng makapal na kortina, ang mga daliri ni Tala ay bumaon sa tela. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit. Handa na siyang lumabas. Handa na siyang ilantad ang lahat para lamang protektahan ang biyenan. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Marisol,
Narinig ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang ugong ng makina ng sasakyan ni Rafael ay tila isang babala na umalingaw sa buong pasilyo. Mabilis na ibinaba ni Marisol ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang mapagmahal na manugang. Magpasalamat ka at dumating ang anak mo. Ang pabulong na banta ni Marisol bago lumabas ng silid. Nang marinig ni Tala ang pagsasara ng pinto, mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Humalik siya sa noo ni Nanay Esmeralda, isang mabilis at mainit na halik na puno ng pangako. Babalik ako, Nay. Konting tiis na lang. Gamit ang bintana na dating niyang dinaraanan noong sila ay magkasintahan pa ni Rafael, mabilis na bumaba si Tala at naglaho sa dilim ng harden. Sa ibaba, pumasok si Rafael na tila pasan ang buong mundo. Ang kanyang mga mata ay malalim ang mga bilog, bakas ang kawalan ng tulog at matinding pag-aalala. Sa halip na batiin si Marisol, dumiretso siya sa itaas upang tingnan ang kanyang ina. Pumasok siya sa silid at makita ang kanyang ina na nakatitig sa kawalan. Ang mga mata ay puno ng luha. Nay, anong nangyayari? Ang tanong ni Rafael habang lumalapit. Dahan-dahang itinuro ni Nanay Esmeralda ang ilalim ng florera sa dulo ng pasilyo, ang lugar na binanggit niya kay Tala kanina. Sa pag-aakalang may kailangan ang ina, lumabas si Rafael at tiningnan ang florera. Doon, nakita niya ang isang maliit na kwaderno, isang diary na may mga pahinang puno ng sulat kamay ng kanyang ina. Nang buksan niya ang mga pahina, tila bumagsak ang langit sa kanyang ulo. Nakasulat doon ang bawat pang-aapi ni Marisol. Ang bawat pagkakataon na hindi siya pinapakain, ang bawat gamot na pilit na isinusubo sa kanya na nagpapahina sa kanyang isipan, at ang katotohanang si Marisol mismo ang nagbalak na palayasin si Tala sa pamamagitan ng pekeng ebidensya. Hindi ito totoo. Ang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Rafael, mahal, bakit nandyan ka sa labas? Ang boses ni Marisol ay sumulpot mula sa kanyang likuran. Puno ng tamis na tila ba walang nangyari, dahan-dahang humarap si Rafael, hawak ang diary. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pot na matagal na niyang pilit na itinatago. Ito ba ang pag-aalagang sinasabi mo, Marisol? Ang lasunin ang nanay ko at sirain ang buhay ng asawa ko? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Marisol. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng semento. Sinasabi ko na nga ba? Ang matandang yan ang sisira sa atin. Rafael, huwag kang maniwala sa mga sulat ng isang taong ulyanin. Hindi siya ulyanin, Marisol. Ikaw ang hayop! Ang pasigaw na sabi ni Rafael habang inihahagis ang diary sa sahig. Lahat ng sinabi mo tungkol kay Tala, lahat ng ebidensyang ipinakita mo, kasinungalingan lahat, di ba? Isang malupit na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Dahil wala na siyang matataguan, tuluyan na niyang inalis ang kanyang maskara. Oo, kasinungalingan lahat. Pero huli na ang lahat, Rafael. Naniwala ka sa akin dahil mas matimbang ang pride mo kaysa sa tiwala mo sa asawa mo. Pinanood mo siyang umiyak sa ulan at ngayon, wala ka nang magagawa. Lalapit sana si Rafael upang hawakan si Marisol, ngunit isang malakas na katok sa pintuan sa ibaba ang pumigil sa kanila. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ay tila isang hukbo na dahan-dahang lumalapit. Pumasok ang isang lalaking nakabarong, hawak ang isang makapal na sobre. Mr. Rafael Valderrama, kami ay mula sa Legal Department ng Salvador Group of Companies. Nandito kami upang ipaalam sa inyo na ang mansyong ito ay kinuha na ng bangko dahil sa hindi nyo pagbabayad ng utang. Ang kumpanyang pinamamahalaan ni Mr. Mateo Salvador ang siyang bumili ng inyong mga ari-arian. Napaatras si Rafael
Napaupo sa sahig sa tinde ng gulat. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng pangalan ng mga Valderrama ay naglaho sa isang iglap. Ano? Hindi maaari ito! Ang sigaw ni Marisol, hindi dahil sa awa kay Rafael, kundi dahil sa takot na mawala ang luha at yaman na inaasam niya. Nasaan ang pera? Nasaan ang lahat ng ninakaw ko? Ang lahat ng naipon natin. Ang lahat ng account na nasa ilalim ng pangalan mo, Miss Marisol, ay naka-freeze na dahil sa kaso ng fraud at embezzlement. Ang malamig na dagdag ng abogado. Sa labas ng gate ng mansyon, nakatayo ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito, nakaupo si Tala. Pinapanood ang mga tauhan ni Mateo na dahan-dahang inilalabas ang mga gamit mula sa bahay. Wala siyang nararamdamang tuwa. Tanging isang malalim na lungkot para sa kanyang binan at isang matinding pagkamuhi para sa lalaking dati niyang minahal. Tapos na ang kanilang tour, Mateo? Ang mahinang sabi ni Tala habang dahan-dahang itinataas ang bintana ng sasakyan. Ito pa lamang ang simula, Estrella. Ang tugon ni Mateo. Ang tunay na paghuhukom ay mangyayari sa harap ng lahat. Bukas, sa korte, sisiguraduhin nating hindi na sila muling makakatayo. Habang paalis ang sasakyan, nakita ni Tala sa side mirror si Rafael na nakaluhod sa gitna ng ulan, yakap ang isang maliit na sapatos ng sanggol, ang kaisa-isang bagay na hindi kinuha ng mga abogado. Ang kanyang iyak ay nilamon ng tunog ng kulog, isang tunog na tila humahalahak sa kanyang kinahinatnan. Ang katotohanan ay hindi kailanman mababago ng 1,000 kasinungalingan dahil ang dugo ay lagi nagsasabi ng tunay na kwento. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang tambol na nagbababala ng katarungan sa loob ng matahimik na silid hukuman. Pagkatapos ng malakas na hiyaw ni Marisol, ang lahat ng mata ay natuon kay Tala. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rafael, isang pag-aalinlangang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Tala ang kailangang magpaliwanag. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na bundok na hindi kayang tapatan ng anumang unos. Kinuha niya ang isang silyadong sobre mula sa kanyang abogado at dahan-dahang inilapag ito sa harap ng hukom. Ang bawat kilos niya ay may kasamang bigat ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Your Honor, inaasahan na namin ang ganitong desperadong hakbang mula sa panig ng nasasakdal. Ang malamig na panimula ni Mateo. Narito ang resulta ng isang DNA paternity test. Hindi lamang ito nagpapatunay na si Rafael Valderrama ang tunay na ama ng sanggol na dinadala ng aking kapatid. Nagpapatunay din ito na ang batang ito ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Salvador, isang pamilyang mayaman at danggal na hinding-hindi maabot ng sinumang nagnanais lamang ng pera. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang narinig mula sa mga naroon. Ang hukom ay dahan-dahang binasa ang dokumento at ang kanyang pagtango ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pag-asa ni Marisol. Napaupo si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya ng buong lakas. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Isang lalaki ang pumasok sa loob ng korte. Isang lalaking matagal nang hinahanap ng mga tauhan ni Mateo. Siya si Paolo, ang lalaking ipinakilala ni Marisol noon bilang kasintahan ni Tala sa mga pekeng larawan. Sabihin mo ang totoo, Paolo. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan kasama ang babaeng nag-utos sa iyo. Ang matigas na sabi ng abogado ni Mateo. Yumuko si Paolo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Inutusan po ako ni Marisol. Binayaran niya ako para magpanggap. Kinuha niya ang mga larawan sa mga anggulong. Magmumukhang magkasama kami ni Tala. Pero ang totoo ay hindi ko man lang siya nahawakan. Ang lahat ng iyon ay plano ni Marisol para makuha ang tiwala ni Mr. Valderrama at magpalaya si Tala sa mansyon.
Sa sandaling iyon, ang maskara ng kagandahan ni Marisol ay tuluyan ang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng kanyang kalooban. Tumayo siya at pilit na sumugod patungo kay Tala. Ang kanyang mga kuko ay handang kumalmot, ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso, ang tunog ng posas na naglalakip sa kanyang kalayaan, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi maaari ito! Akin ang mansyon! Akin si Rafael! Ang hysterical na hiyaw ni Marisol habang dahan-dahang kinakaladkad palabas ng mga awtoridad. Ang kanyang boses ay unti-unting humina sa pasilyo, tila isang aninong pilit na kumakapit sa liwanag, ngunit tuluyan ng nilamon ng dilim. Hinarap ni Mateo ang mga kamera ng media at ang publiko. Inakbayan niya si Tala ng buong pagmamalaki. Ang babaeng ito ay hindi lamang biktima. Siya ay si Estrella Salvador. At mula sa araw na ito, sisiguraduhin kong ang lahat ng nang-api sa kanya ay makakatanggap ng nararapat na kabayaran. Ito ang golden moment ni Tala. Ang mga tao na dati ay bumubulong ng paninira ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at habag. Siya ay tumayo sa gitna ng korte, hindi bilang isang babaeng pinalayas, kundi bilang isang reynang nakamit ang kanyang trono sa pamamagitan ng katapatan. Nang matapos ang pagdinig, lumapit si Rafael kay Tala. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng pagsisisi. Tala, Estrella, patawarin mo ako. Nabulag ako. Naging hangal ako. Tiningnan siya ni Tala ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa tabi ng kanyang kapatid. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing pader na naghihiwalay sa kanila kay Rafael. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil lamang sa ikaw ay nagsisisi, Rafael. Ang mahinang sabi ni Tala, ang kanyang boses ay matatag. Ibinibigay ito para sa kapayapaan ng aking puso. Pero huwag mong isipin na ang kapatawarang yon ay susi para makabalik ka sa buhay ko. Lumakad palayo sina Tala at Mateo. Iniwan si Rafael na nakaluhod sa gitna ng malamig na silid hukuman. Sa labas, ang araw ay sumisikat na ng maliwanag, tila binabati ang bagong umaga ni Estrella. Ang gabi ng pangdurusa ay natapos na, at ang katarungan ay dahan-dahang naglalatag ng isang bagong landas para sa mag-ina. Ano ang susunod na kabanata sa buhay ni Tala, ngayong malaya na siya sa tanikala ng nakaraan? At sapat na nga ba ang pagsisisi ni Rafael para sa lahat ng kanyang ginawa? Hindi sapat ang salitang patawad para sa mga gabing ulan ang naging kumot ko habang yakap ko ang ating anak sa kalsada. Ang boses ni Tala, na ngayon ay mas kilala na bilang Estrella, ay kasing lamig ng hangin sa labas ng mansyon ng mga Salvador. Nakatayo siya sa malawak na beranda, nakatanaw sa malalaking puno ng nara, habang sa kanyang likuran ay nakatayo si Rafael. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo. Ngayon ay tila isang estranggero na lamang naligaw sa gitna ng karangyaan. Dahan-dahang humarap si Estrella. Ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon, at ang kanyang mukha ay may kakaibang liwanag na hindi nagmumula sa mga hiyas na suot niya, kundi sa kapayapa ang nahanap niya sa piling ng kanyang kuya Mateo. Estrella, please, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong maging ama ako sa anak natin. Ang pagsusumamo ni Rafael. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng pang-inginig na tila isang bata na nawawala sa dilim. Lumapit siya ng isang hakbang. Ngunit ang matalim na titig ni Mateo mula sa pintuan ay naging sapat na babala upang siya ay huminto. Gusto mong maging ama, Rafael? Ang mahinang tanong ni Estrella. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit,
Tanging isang malalim na pagkapagod. Nasaan ka noong kailangan ko ng ama para sa batang ito habang ipinagtatabuyan mo ako? Nasaan ang pag-ibig mo noong mas pinili mong maniwala sa lason ni Marisol kaysa sa katapatan ng asawa mo? Nabulag ako, Estrella. Inamin ko na ang pagkakamali ko. Binura ko na si Marisol sa buhay ko. Wala na siya. Nasa kulungan na siya. Ang pasigaw na sagot ni Rafael, ang kanyang desperasyon ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Dahan-dahang kinuha ni Estrella ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at kinuha ang kanyang lumang wedding ring, ang singsing na yari sa simpleng ginto na ibinigay ni Rafael noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng huling pagpapaalam sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na kailanman ay hindi nababalik. Kinuha niya ang kamay ni Rafael at inilagay ang singsing sa kanyang palad. Ang lamig ng bakal ay nagparamdam kay Rafael ng isang uri ng kamatayan, ang kamatayan ng kanilang pagsasama. Hindi mo lang ako pinalaya sa bahay mo, Rafael. Pinatay mo ang babaeng nagngangalang Tala. Ang babaeng handang mamatay para sa iyo. Ang kaharap mo ngayon ay si Estrella Salvador. At si Estrella ay hindi na kailangan ng isang lalaking hindi marunong manindigan sa gitna ng unos. Ang matatag na sabi ni Estrella. Yumuko si Rafael. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa gintong singsing na nasa kanyang palad. Naramdaman niya ang matinding bigat ng bawat segundong kinuha niya sa kanila ni Tala. Ang bawat luhang ibinuhos ng kanyang asawa sa ulan ay tila naging mga pako na bumabaon sa kanyang sariling puso ngayon. Paano ang anak natin? Ang huling hirit ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang hikbi. Makikita mo siya, Rafael. Hindi ako madamot tulad mo. Pero bilang isang ama lamang, hindi bilang asawa ko. At kailangan mong patunayan sa akin at kay Kuya Mateo na karapat-dapat kang makilala ng batang ito. Ang huling sabi ni Estrella bago tuluyang tumalikod. Sa loob ng mansyon, tinulungan ni Estrella si Nanay Esmeralda na makaupo sa kanyang bagong wheelchair. Ang matanda ay dahan-dahan nang bumubuti ang kalagayan sa ilalim ng pang-ang-alaga ng mga espesyalistang kinuha ni Mateo. Nang makita ni Nanay Esmeralda si Rafael sa labas, tanging isang malungkot na pag-iling ang ibinigay niya sa kanyang anak. Isang paghuhukom mula sa ina na nakasaksi sa bawat pagkakamali nito. Pagkaraan ng ilang oras, isang malaking sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Inihahanda na ang mga gamit ni Estrella. Handa ka na ba, Estrella? Ang tanong ni Mateo habang inaalalayan ang kanyang kapatid. Handa na ako, kuya. Gusto ko nang makakita ng ibang tanawin. Gusto ko nang maramdaman ang simoy ng dagat. Ang tugon ni Estrella na may kasamang matamis na ngiti. Sumakay sila sa sasakyan patungo sa airport. Habang binabaybay ang kalsada ng Maynila, tiningnan ni Estrella ang bawat gusali, ang bawat kanto kung saan siya minsang nangarap bilang si Tala. Ngunit sa pagdaan nila sa tapat ng lumang mansyon ng mga Valderrama, na ngayon ay wala nang nakatira at puno na ng alikabok, hindi na siya nakaramdam ng kurot. Narating nila ang airport at dahan-dahang umakyat sa loob ng pribadong eroplano ni Mateo. Habang ang makina ng eroplano ay nagsisimulang umugong, tila ito na rin ang tunog ng paglaya ni Estrella mula sa bawat tanikala ng kanyang nakaraan. Nang dahan-dahang tumaas ang eroplano at makita ang malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana, naramdaman ni Estrella ang unang sipa ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang sipa na tila nagsasabing, handa na rin itong harapin ang bagong mundo. Paalam Maynila! Paalam Tala! Ang bulong ni Estrella sa hangin habang ang ulap ay dahan-dahang bumabalot sa eroplano. Sa ibaba, sa dulo ng runway, nakatayo ang isang lalaki. Pinapanood ang paglayo ng eroplano hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa langit. Wala siyang dalang, kahit ano,
kundi ang pagsisisi na habang buhay na niyang dadalhin. Anong uri ng buhay ang naghihintay kay Estrella sa Siargao? At tunay na nga bang nabura na ang bawat bakas ng pag-ibig sa kanyang puso para kay Rafael? Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang himig na nagbubura sa bawat bakas ng sakit na iniwan ng lungsod. Ang simoy ng dagat sa Siargao ay may kasamang amoy ng kalayaan at bagong pag-asa. Lumipas ang ilang buwan at ang dating maputla at sugatang si Tala ay ganap ng naglaho. Sa kanyang lugar ay nakatayo si Estrella, isang babaeng ang kagandahan ay nagniningning na tila ang haring araw na dahan-dahang sumisikat sa itaas ng asul na karagatan. Nakaupo siya sa beranda ng kanilang bahay bakasyunan, suot ang isang maluwag na puting bistida habang pinapanood ang pagsayaw ng mga puno ng niyog sa ilalim ng maliwanag na langit. Ang katahimikan ng umaga ay biglang nabasag ng isang malakas at malusog na iyak mula sa loob ng silid. Isang iyak na hindi nagdadala ng pait, kundi ng wagas na kaligayahan. Mabilis na pumasok si Estrella at kinuha ang kanyang sanggol mula sa kuna. "Shh! Nandito na si Mami Estrella!" Ang mahinang bulong ni Estrella habang dahan-dahang idinuduyan ang kanyang anak. Pinanggalanan niya ang bata na Estrella, hango sa kanyang sariling tunay na pangalan, bilang simbolo na ang batang ito ang kanyang muling pagsilang at ang kanyang kaisa-isang tunay na bituin. Pumasok si Mateo sa silid, bitbit ang isang baso ng sariwang gatas at isang tumpok ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay mas malambot na ngayon. Wala na ang talim ng galit na dati ay laging nakaukit sa kanyang mga mata. Lumapit siya at hinalikan ang noo ng kanyang pamangkin. "Napakaganda niya, katulad na katulad mo," ang nakangiting sabi ni Mateo. "Nga pala, Estrella, maayos na ang lahat. Ang Estrella's Light Foundation ay pormal nang magbubukas sa susunod na linggo. Marami ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ang naghihintay para sa tulong na inilaan mo." Tumanggo si Estrella. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Nais niyang ang kanyang pinagdaanan ay maging liwanag para sa iba upang wala ng babaeng kailangang dumanas ng lamig ng kalsada sa gitna ng ulan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang inilapag ni Mateo ang isang pahayagan sa mesa. Kahit na malayo na sila sa Maynila, ang balita tungkol sa kanilang nakaraan ay hindi pa rin tuluyang naglalaho. Nakita ni Estrella ang isang maliit na artikulo sa sulok. Marisol Garcia, hinatulan ng habang buhay na pangkakulong dahil sa fraud at attempted murder. Wala nang nararamdamang galit si Estrella. Para sa kanya, ang bawat rehas na nakapalibot kay Marisol ay sapat ng kabayaran para sa bawat lason na ibinigay nito sa kanyang pamilya. Nabasa rin niya ang tungkol kay Rafael, ang pagbebenta nito ng huling ari-arian upang bayaran ang mga utang at ang balitang nagsisimula itong muli mula sa ibaba bilang isang hamak na empleyado, habang patuloy na inaalagaan ang kanyang inang si Esmeralda sa isang simpleng bahay. Hayaan mga sila, Mateo. Ang kanilang tadhana ang siyang humatol sa kanila. Ang mahinang sabi ni Estrella habang dahan-dahang ibinababa ang pahayagan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan dinala ni na Mateo at Estrella ang sanggol sa dalampasigan sa unang pagkakataon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na kislap sa dagat, nakita ni Estrella ang unang ngiti sa labi ng kanyang anak. Isang maliit at walang kasing tamis na ngiti na tila nagsasabing ang lahat ng hirap ay sulit na. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng kanyang kapatid habang pinapanood nila ang paghampas ng mga alon. "Nahanap na natin ang ating langit, Estrella." "Salamat, kuya. Salamat sa hindi pagsuko sa akin." Ang tugon ni Estrella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, sa malayo, sa dulo ng dalampasigan kung saan ang anino ng mga puno ay humahaba, isang bulto ng isang lalaki ang nakatayo. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong.
Nakatingin sa direksyon ni na Estrella nang may malalim na pananabik at lungkot. Hindi siya lumalapit. Tila ba, sapat na sa kanya ang makitang masaya ang babaeng minsan niyang sinaktan mula sa malayo. Sino ang lalaking ito? Si Rafael ba na naglakas loob na sundan sila? O isang bagong tao na dahan-dahang papasok sa bagong buhay ni Estrella? Dahan-dahang humiihip ang hangin, dinala ang amoy ng asin at bulaklak. Ang mga bakas ng paa ni na Estrella sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng bawat alon. Tila ba sinasabing ang nakaraan ay wala na? At ang kaisa-isang mahalaga ay ang bawat segundong hinaharap nila ngayon. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula ng lisanin ni Estrella ang maingay at mapanakit na lungsod ng Maynila. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Siargao, kung saan ang mga bituin ay tila mas malapit sa lupa, nahanap niya ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng takot at luha, kundi ng malambing na pag-awit ng mga kuliglig at ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Nakatayo si Estrella sa gitna ng hardin ng Estrella's Light Foundation. Ang gusaling itinayo niya para sa mga kababaihang nawala ng tahanan at danggal. Ang bawat pada nito ay saksi sa mga kwento ng pagbangon. Pinagmamasdan niya ang mga kababaihang nagtatawanan habang nag-aalaga ng mga halaman, mga reynang tulad niya na natutong bumuo ng sariling palasyo mula sa mga guho ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Mateo. Bit-bit ang munting si Estrella na ngayon ay marunong na ring humagikik. Ang bata ay may mga matang kasing ningning ng umaga. Isang buhay na paalala na ang bawat unos ay may katapusan. Kuya, tignan mo siya. Parang kailan lang ay ulan ang tanging kasama namin sa kalsada. Ang mahinang sabi ni Estrella habang kinukuha ang kanyang anak. Dahil ang mga bituin, Estrella, ay mas nagdiningning kapag ang langit ay pinakamadilim. Ang tugon ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Nagawa mo, Estrella? Nakabalik ka na sa iyong langit. Sa kabilang dako ng bansa, sa isang maliit at lumang apartment sa probinsya, nakaupo si Rafael sa harap ng isang lamesang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa pagtatrabaho sa construction, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw na ngayon kaysa noong siya ay nabubuhay pa sa karangyaan. Inaalalayan niya ang kanyang inang si Esmeralda na dahan-dahang sumusubo ng pagkain. Isang sobre ang nakapatong sa lamesa, isang imbitasyon para sa unang anibersaryo ng foundation ni Estrella. Alam ni Rafael na hindi siya kailanman magiging bahagi ng buhay na yon muli. Ngunit ang makitang maayos ang kanyang mag-ina mula sa malayo ay sapat na upang mapatahimik ang kanyang naguguluhang budhi. Hindi na siya naghahangad ng pagbabalik. Ang kanyang pagsisisi ay naging isang tahimik na panalangin para sa kaligayahan ng babaeng kailanman ay hindi na niya maaabot. Naitanong ni Mateo sa kanyang kapatid ng gabing iyon habang sila ay nakaupo sa dalampasigan. Napatawad mo na ba siya, Estrella? Tumingin si Estrella sa malawak na dagat. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik ako sa dati. Napatawad ko na siya, kuya, dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa aking puso. Malaya na ako. Malaya na kami. Ito ang huling aral na natutunan ni Estrella. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung paano niya nagagawang mahalin ang kanyang sarili matapos siyang durugin ng mundo. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala, kundi isang pakpak na magdadala sa iyo sa itaas. Habang ang buwan ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga ulap, itinaas ni Estrella ang kanyang anak patungo sa langit. Ang munting sanggol ay pilit na inaabot ang mga bituin. Ang kanyang mga tawa ay tila isang himig ng tagumpay na lumilipad sa hangin. Wala na ang sugat. Wala na ang pait. Ang bituin na minsang itinapon sa gitna ng unos ay nahanap na ang kanyang sariling langit. At mula roon, hinding-hindi na siya muling magdidilim.
Ang kwento ni Estrella ay hindi nagtapos sa isang kasalan o sa isang pagbabalik, kundi sa isang matamis at mapayapang simula. Ang tunay na happy ending ay ang pagising sa umaga na may ngiti sa mga labi, kapayapaan sa puso at isang bagong buhay na ikaw mismo ang lumikha. At sa bawat kislap ng bituing yon, naroroon ang pangakong. Ang bawat gabi ay may hangganan at ang bawat pait ay may tamis na naghihintay sa dulo ng mahabang paglalakbay. Maraming salamat sa inyong lahat na naging kabahagi at masugid na nakinig sa paglalakbay ni Estrella mula sa unang kabanata hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Mula sa unang patak ng ulan sa malamig na kalsada ng Makati hanggang sa payapang dalampasigan ng Siargao, hindi niyo siya iniwan at ang inyong presensya ay nagsilbing lakas sa bawat salitang aking isinulat. Habang hinahabi ko ang bawat tagpo ng kwentong ito, tila ba kasama ko ring dinaranas ang bawat hapdi at bawat kurot sa puso na naramdaman ni Tala. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin bilang manunulat ay ang tagpong pinalaya siya sa gitna ng unos habang daladala ang kanyang anak. Ramdam ko ang bawat hikbi at ang bawat bigat ng kanyang dibdib na tila ba ang aking panulat ay nababasa rin ng sarili kong mga luha. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan na aking nasaksihan, isang pagkilala sa mga kababaihang dumaan sa apoy, ngunit piniling maging ginto sa halip na maging abo. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-asa ay tulad ng isang maliit na ningas sa gitna ng madilim na silid. Maari itong humina sa ihip ng hangin, ngunit hinding-hindi ito mamamatay hanggat mayroon tayong tiwala sa ating sarili. Ang kapatawaran ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Tulad ng isang biining itinanim sa tigang na lupa, ang ating mga pangarap ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol sa ilalim ng liwanag ng pag-ibig at katotohanan. Ngunit bago tayo tuluyang magtapos, may isang katanungan akong nais iwanan upang pagnilayan ninyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Estrella, kaya nyo rin bang magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit na inyong dinanas? Karapat-dapat nga ba si Rafael sa inyong pangunawa? O mas mainam na ang bawat isa ay magkaroon na lamang ng kanya-kanyang langit na lalakaran? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating obra at nakapag-iwan ito ng init at aral sa inyong mga puso. Kung kayo po ay naantig, malaking bagay po para sa akin na marinig ang inyong mga saloobin. Kaya wag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at ibahagi ang ating video upang mas marami pa tayong maabot na mga puso na nangangailangan ng paghilom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Ako ang inyong lingkod. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng may kapal.